Okay, no? So, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Magandang gabi. Dated today is January 17, Friday. Time check 6:07. So, usaping ano pa rin tayo, no? Traffic congestion dito sa Davao City. So, ito yung ano natin dito, lagay ng ating intersection, no? Crossing sa may ano, Ecoland Drive. Tama ba? Okay, tama. Ecoland Drive. So, this is Ecoland Drive mula sa John Paul College. Tapos, diretso to hanggang Matina Aplaya. And ito namang intersection na to dito, papuntang Coastal Road, Tulip Drive. And sa unahan yan ay SM. So, yun lang. Bali, nung nakarang araw kasi, doon tayo naka-focus, naka-vlog. Covering, no? Or reporting sa may intersection ng San Pedro Street, pero umaga yon. San Pedro Street sa may San Pedro Corner CM Recto, San Pedro Corner Trading Boulevard, Sandawa Ecoland intersection, MacArthur Highway, Grabahan, UA Matina. So this time dito naman tayo ngayon sa may Coastal Road, sa may Times Beach Tulip Drive, corner Ecoland Drive. So ano siya, no? Bali isa to sa pinakagamit na kalsada ng Davao City, lalo na kapag uwian rush hour. Actually hindi lang uwian, no? Maging pasokan sa trabaho, morning and gabi. Kasi nga gaya nito, ayun, yung mga yan pauwi na yan, no? Papuntang bound for Toril, bound for southern part of Davao, no? So that's taga Bago Aplaya. Yan sila ay mga taga Toril, taga Iwa. Basta Toril, ang Toril is malaking distrito yan, ha. Ano yan, kung malaking administrative district dito sa Davao City. Consist of napakaraming mga barangays. And dito naman na area, so yan naman sila ay galing sa Toril. Ganon din, no? So vice versa ba, no? So ano sila dito, parang salubungan. So pauwi na sila ng Davao City. So, at Tulip Drive din, no? Busy rin to. Isa rin to sa pinaka busy na kali, lalo pagka peak hour. Kasi ano yan, tagos yan hanggang sa may MacArthur Highway. Bali, dadaanan niya ang Huna Subdivision, Tulip Drive. Huna Subdivision, hindi na pala siya sakop sa Huna Subdivision. Sorry. So, yun lang. Bali, tagos yan, no? Bali, madadaanan niya yung Quimpo Boulevard. Tapos, yan. Next ay ang MacArthur Highway. So mas marami, no, yung pauwi papuntang sa Borban area. So ano ba yung mga sa Borban na pupuntahan nila diyan, yung itong mga grupo, itong pila nitong mga sasakyan na to. So yun ay papuntang Toril nga. Toril District, Iwa. Puan malayo, no. Pero pwede pa rin kung Puan ka uuwi, pwede ka pa rin pabor din sa'yo to, dadaan sa Coastal tapos ikot ka na ng konti tapos Puan. Talomo pwede din, no? Kasi mayroong mayroong ng intersection sa may intersection, mayroong bypass sa Talomo. Okay, so from here lang tayo dito, lakad lang punta tayo sa may unahan, sa may rotunda, diba? So, totoo naman talaga, no? Sadya naman talagang napaka-traffic na sa Davao City. Tapos congestion or congested city. Yes, tama din, no? Congested city, kumpirmado. Ano natin yan, no? Tinatanggap natin yan. Totoo naman talaga, hindi naman tayo mabulag, pipi at bingi, no? Para hindi natin makikita yung sitwasyon po talaga ng ating mga pangunahing daanan, lansangan sa Davao City. Pero yun nga, ibig ko sabihin, ang naman dito, ang ating nire-react lang ng mga taga Davao, kahit hindi mga taga Davao, no, napapareact talaga sila sa report ni TomTom.com na traffic index sa tayo, no, most congested city in the Philippines, and number 8 naman sa buong mundo. So medyo napapareact talaga, like hindi makapaniwala yung mga hindi taga Davao. Tayo mga taga Davao, okay na naman tayo, chill lang tayo, wala tayong pakialam doon. I mean, okay lang, no? Hindi tayo affected. Hindi siya big deal kasi alam naman talaga natin, lalo na kung nakapunta ka ng Manila,
alam mo naman talaga yung sitwasyon no, na hindi tayo ganun ka worst to compare sa sitwasyon ng traffic sa Manila. Pero traffic pa rin talaga tayo dito. At ito ngayon share ko lang, nag-commute ako dito via yung multicab. So maliban pala sa napakatagal lang daloy ng traffic, napakabagal lang daloy ng traffic ko sa Davao, maliban sa napaka-congested ng mga kalsada natin dito, ang hirap din pala talaga sumakay ng mga jeep multicab sa totoo lang, no? Like for example, mga iaabutin ka na isang oras, hindi ito OE hindi ito exaggeration, kundi talagang aabutin ka ng mga isang oras talaga bago ka makakasakay, kasi yun na nga, laging puno. Palibasa kasi mas marami pasahero, kunti lang yung namamasada. Kasi nga dahil sa policy ngayon sa Davao City na one year na kontrata ng franchise. And yung iba naman ay hindi na pwedeng mag-renew gawa nung hindi na qualified ang kailang sasakyan, yung kailang mga pampublikong jeep. Yung mga pampasahero lang jeep ay hindi na qualified para ma-renew, no? So bagsak na sila sa criteria of judging. Hindi bagsak na sila sa qualification, no? So as far as I know, hindi dapat bababa sa 15 years ang iyong sasakyan. So kapag lagpas ka na, nakatongtong ka na sa 15 years pataas ang iyong sasakyan, ay hindi yan allowed ng city na i-renew. Hindi na siya renewable ang franchise. Okay? So ganda dito ng coastal ito, wide dining talaga tayo dito. So isipin na lang natin na kapag matapos na talaga tong apat na junction natin sa Davao na coastal road, kahit paano mababawasan, tansya ko nasa mga 50% siguro ang mababawas ng mga traffic dito sa Davao. Plus yan, sasabayan din ng sunod-sunod yan, matapos na tong coastal road, matapos na rin yung mga bypass tunnels, mga ganon. So ibig sabihin, mababawasan talaga yung mga sasakyan na dumadaan sa Centipede. Yan, advertise lang. So mababawasan talaga yung yung mga sasakyan na magta-traverse within the downtown area. So yung mga yung dumadaan from Kalinan papuntang Panabo City, imbes na dadaan pa sila ng diversion road, makikisiksikan sila doon, ay hindi na, kasi meron na silang dadaan ng tunnel, no? Bypass konektado sa Panabo. Tapos yun na nga, yung galing naman sa Toril papuntang Sa kahit paano medyo ma-shortened ang kanilang travel time dahil sa coastal road na to. So apat na junction tayo dito, no? Junction 1, ito yung 7 km, pinakamataas, pinakamahaba. Ito yung nagagamit talaga natin dito ngayon, napapakinabangan. Junction to is yun na yung sa may dito Tulip Drive, Times Beach papuntang Bocana, sa may tawag ito, sa may 31D, sa may extension Rojas segment. So junction 3 naman is yun from Rojas segment papuntang Santa Ana, and sa segment 4 from Santa Ana to Jerome, Aracastillo, Agdao. Mataas yun. Siya, nasa 18 km. Tama ba? 18 km or 19 km long. So malaking tulong yun, di ba? Napaka useful na coastal road. Tapos 60 kph. Tapos siya, parang service road, no? Mga private cars. Kasi alam naman natin, pinakamarami dito private cars talaga, mga private vehicles. Sila talaga yung nakakapagpa-congest, no, ng ating mga kalye, ng ating mga main roads and main thoroughfare. So yun lang talaga, meron naman talagang dinidevelop na mga dito, mga daanan. Late nga lang, no? Mas naunang nag-boom ang economy ng Davao City kumpara sa mga infrastructure.
na gaya na ito. Diba, no? Mas marami yung ano, no, pauwi palabas ng Davao City. Mabilis ang takbo rito, 60 kph, no? So hindi ka pwedeng kanito na, no, tatawid ka. Wala na to sa ano, no, sa mga main road sa downtown area na ang takbo ay 30 kph. So dito ka, once na mabunggo ka dito, may impact na talaga yung 60 kph na yon. Pwede ka nang mabalda or mamatay. So ito yung advantage sa Davao City sa ibang mga congested city din, no? Kasi meron talaga tayong ano na, mga develop na coastal roads and bypass roads. Sa Kamarnidaan, maganda rin naman sila doon kasi meron silang skyway and expressway. Yan nga lang, may bayad, pero syempre di naman siguro iinda yung mga may sasakyan, may mga kaya na yun eh. May mga pera na yun. So magkano lang ba yung ano, 90 pesos, 100 plus 200 pesos. Yan din ba yung ano, mga bayarin? Kasi yung toll fee sa may ano, sa may CCLX 90 pesos, di ba? So I don't know kung ganun din sa mga skyway and mga expressway sa Manila or sa Luzon. So dito sa Davao City, ang ano namin dito, expressway, itong coastal na to ay walang bayad, just for free. Libreng-libre lang talaga to. Siyempre government project, government facility, hindi siya public-private partnership. So laking pakinabang nito, marami, no, multi-purpose talaga siya. Hindi lang siya daanan ng mga sasakyan, tambayan na rin, for recreational purposes na rin. Bypass road, I mean ano, at kasama to sa ano, bypass road. Actually ano to eh, bypass road project. So pag sinabing bypass road project, yun na yung kasama yung tunnel, subway, yung mga bypass roads within the area doon sa may ano, sa may northern part of Davao. And ito, coastal roads, mga flying over, no. So kasama yan sa bypass road project. So malaki to. Good thing lang talaga dito sa bypass road project na to ni PRRD sa build ay na-implement na siya. May ano na, may budget na at nasimulan na. Kaya hindi na pwedeng ipagpaliban, hindi na pwedeng i-cancel or ang tawag na ito, ihinto, no? So kagaya ng ibang mga ginawa like sa yung ano natin, railway, HPBS, no, yung Davao Bus System natin. Nako, isa rin yan sa tinanggalan ng budget. Zero budget sa tinanggalan ng budget, tapos nilipat sa AKAP, ayuda. So grabe, no, mas malala pa sila sa ano, mas worse sila sa admin sa panahon ni Pinoy. Kasi sa panahon, bakit ko nasabi na mas worse pa sila kumpara sa administration ni Pinoy? Kasi kay Pinoy admin, ano kasi siya, ang kailang moto, bakit ka gagawa ng mga tulay, bakit ka gagawa ng mga kalsada, hindi naman yan makain. Diba? So yung baga parang ang priority nila dati, yan, food, pagkain, ganun. So sa panahon naman ni Digong, build. Pang matagalan talaga siya, no? So sa panahon naman ngayon ng ano, kaya kung sabihin pa nila bangag administration, so ang kanya naman priority is ano, ayuda, political, low-key, no? Low-key form of ang tawag nito, parang vote buying,
ano ba tawag dyan? Basta meron pa tawag dyan. Basta vote buying, no? Kung election siya kunyari. Hindi lang siya halata. Vote buying siya in a form of AKAP, in a form of ayuda. Basta kasi ang ayuda, pagkakaalam ko, ano lang yan eh, ginagawa lang yan every time na meron mga calamities. Sunog, lindol, bagyo, baha. Yung ano na, yung paralyzed or disabled or hindi na functioning ang isang community. So, yun na yung time na magsi-step in ang national government para tumulong sa apektadong lugar. Pero ito ayuda, 'di ba? Parang ano na tayo, wala na tayo sa pandemic era, 'di ba? Okay na tayo lahat, back to normal na tayo. So, yung mga walang trabaho, walang kita, walang income, na nila yun, choice nila yun, no? It's a matter of choice. Ibig sabihin, sila, hindi na yan na obligasyon ng gobyerno na pakakainin sila. Basta ang mahalaga, meron tayong okay yung mga healthcare natin, agency, example PhilHealth, di ba? So kung magkasakit man at as long as meron silang contribution, so makaka-benefits pa rin sila. Pero yung pagkain, yung bibigyan mo ng pera linggalunggo, yung dahil walang mga trabaho, yung malalakas naman, di ba? Yung mga PWD, pwede pa siguro yung talagang may mga kapansanan, hindi na sila physically abled, no, na magtrabaho. So sila siguro yung pwedeng bigyan ng ayuda. Anyway, so balik tayo dito sa coastal traffic congestion topic ko natin, no. So malaking tulong to dito. So siya, ang target of completion pala nitong tulay Bocana River na siyang maging susi talaga, no, para magsimulang kumbaga para diretso na yung tulay itong coastal road natin hanggang sa Jerome R. Castillo. So target of completion is the same last quarter of 2025. Tapos ang naman ang operation naman or ito turnover sa public para madaanan by first quarter naman ng 2026. So at least, no, huli man tayo dito na nagawa ng proyekto ni PRRD, at least meron. Kumbaga sabi nga nila, it's better late than never. So sa panahon kaya ni sa sino kaya kung sino man yung susunod na magiging presidente, sino man yung successor ni PBBM, medyo palaisipan sa akin kung kaya ang mga aanihin, no, na mga proyekto yung i-ribbon cutting ng susunod na presidente next to PBBM. Kasi 'di ba, kay Pinoy may mga ribbon cutting na ginagawa. May mga project, no, yung mga PPP or kayo ang Bosco project na pinagpatuloy ng administrasyong Duterte, drawing, imagination, idea ni Pinoy, tapos inauguration, pinagpatuloy naman, no, dinidiretso, tinutuloy-tuloy ni PRRD, ayun, binuksan at nag-inaugurate. So sa time naman na Digong, yung build naman, and sa time ni BBM, inauguration, ribbon cutting. Ganun talaga yung sistema sa Pilipinas. Kasi yung mga proyekto, hindi naman yan yung basta pang mga build mga project ganito, mga infra project talagang pang matagalan. I mean like 6 years mahigit talaga yan bago matapos, di ba? So yun, di ba? Gamit na gamit ang lugar. Hindi lang siya pang sasakyan. Hindi lang siya nagagamit itong project na to, Coastal Road Bypass Roads Project ni Tatay Digong. Hindi lang siya para sa mga sasakyan, kundi para sa mga tao na rin, di ba? Ang bayan. Okay, so kita nyo na dito yung sitwasyon natin sa traffic. So congested ba talaga ang Davao City? Yes, the answer is yes. Traffic ba talaga siya? Yes. Worst ba siya compare sa Manila? No. So okay na tayo dito, no. Maraming thank you at punta na tayo sa ating dapat puntahan. Trip lang.